Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa araw na ito ay dadako tayo sa unang hadith ng patungkol sa chapter of patience, kung saan sa batas ng pagtitimpi o pagtitiis, pagtsatsaga o pagpipigil sa ating mga sarili. Dadakuhan natin ang unang hadith upang sa ganun ay makatulong itong maunawahan natin unti-unti ang batas patungkol sa sabar upang ito ay maging ganap na malinaw at maging maliwanag sa atin. Unang hadith. Wan Abi Malikin Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabaru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nasi yagdu pabai'un nafsahu pamu'tikuha aw mubikuha warawahu Muslim. Napakagandang hadith nito mga kapatid ko sa pananampalataya. Isinalaysa ni Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapadalisay ay kalahati ng iman. Meaning ang kalinisan ay kalahati ng iman. Ang pagsabi ng alhamdulillah ay pinupuno ang iskala. At ang pagsabi ng subhanallah walhamdulillah ay pinupuno ang sa pagitan ng langit at lupa. At ang sala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay liwanag. Ang sadaka, ito ay pagpapatunay ng pananampalataya o pananalig. At ang pagtitimpi, ito ay ilaw. At ang Quran ay siyang magiging maaring tagapagtanggol o maging kaaway, meaning sa araw ng paghuhukom. At ang bawat tao ay lumilisan, either na ang kanyang paglisan ay pagkatubos sa kanyang sarili, meaning sa kanyang kaparusaan sa kabilang buhay, o ang kanyang paglisan, meaning halimbawa sa kanyang tahanan at paglisan, halimbawa ng kamatayan, ay magbibigay kaya sa kanya ng walang hanggang pagdurusa sa kaparusaan sa kabilang buhay. So napakagandang hadith nito at napakaraming benepisyo rito, na kung saan ang unang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kadalisayan o paglilinis ay kalahati ng iman. Alam natin, ang paglilinis sa pananampalatayang Islam ay mayroon tayong dalawang uri ng pagpapadalisay. Okay? Ang unang pagpapadalisay na pinakamahalaga sa Muslim ay ang mapadalisay natin ang ating mga sarili mula sa gawaing mga kasalanan. Napapadalisay natin ang ating mga sarili mula sa gawaing kasalanan, meaning pang-espiritual. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kasalanan, sa paghingi nating matapat na pagsisisi, at natapik natin to paano matanggap ang ating pagsisisi para mawalan tayo ng kasalanan, natapik natin nauna pa ito. So meaning, kapag tayo ay nagkasala at nakapagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng matapat, ay nawawalan tayo ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggap niya ito at pinatatawad niya tayo, nagiging dalisay tayo bilang pang-espiritual, ay nagiging malinis tayo mula sa karumihan sa paggawa ng kasalanan o mga batik sa ating mga puso na itinutuldok sa atin kapag tayo nakakagawa ng mali, ang lahat ay nagiging malinis. So ito ang pinakamahalagang paglilinis sa isang Muslim, na siya ay magkaroon ng kadalisayan sa kanyang sarili mula sa kasalanan, ay mawala ito, matanggal ang duming ito
bilang pang-spiritual na karumihan. Of course, ang mga Muslim, isa na rito sa pagpapadalisay natin ay kung maaari nga lamang ay itakwil natin, i-reject natin ang mga gawaing Shirkul Akbar o Shirkul Asgar. Ganun din ang mga gawaing kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at iba pa. Ito ay isa ring paglilinis sa ating sarili na ibig sabihin hindi natin inaayahang madumihan ang ating mga pang-espiritual. Gayunpaman, mayroon din namang paglilinis bilang physical sa ating mga kasuotan, katawan o kapaligiran o lugar. At ito rin ay kautusan sa atin sa pananampalataya na tayo ay inuutosang maging malinis din sa ganitong bagay. Ayon sa isinalaysay na hadith, ito ay nangangahulugan na pagpapadalisay sa panlabas. Especially sa ating mga najis sa katawan, sa ating mga kasuotan, ito ang tinutukoy sa hadith na ito. Ang magkaroon tayo ng pagpapadalisay bilang pisikal, maging sa ating kapaligiran. At ito ay tinutukoy na ang ganitong kalinisan ay tinatagubilin sa mga Muslim at pinapalatili ang kalinisan. Ito ay itinuturing ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na ito ay kalahati ng iman. Alam natin, ang iman ay mayroong antas na pinakamataas ang pagsabi ng la ilaha illallah. At ang pinakamababa ay ang pagtanggal natin ng isang bagay na maaring makapaminsala ng tao. So mayroon mababa, may mataas ang iman. Meaning, may mataas, may mababa. So mayroon din siyang gitna. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang ganitong kalinisan ay kalahati ng ating iman. Meaning ito ay mataas din ang antas, kalahati ito ng iman. Kaya naman, ang paglilinis o kadalisan sa mga Muslim ay tinatagubilin, kalinisan mula sa kanyang karumihan, sa kanyang mga najis, sa kanyang katawan, sa kanyang kasuotan. Nakita niyo naman kung paano tayo marap ng pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapadalisay tayo dahil gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yan ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At utos din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning, hindi lamang sa ating mga pampisikal o katawan ang dapat linisin natin, maging sa ating kapaligiran ay tinatagubilin ng mga Muslim ay maging malinis sila sa kanilang mga tahanan, sa ating mga kasuotan, ay nararapat ang mga Muslim ay maging malinis. At ang kalinisang ito ay itinuturing na kalahati ng ating pananampalataya o iman. Isa rin dito sa hadith na ito, ayon sa mga ibang scholar, ang tinutukoy dito na ang pagpapadalisay o kalinisan na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tuhuru syatrul iman, meaning ang pagpapadalisay, kalinisan ay kalahati ng iman. Anila, ang iman dito ay ang sala. At ang pagpapadalisay dito yun ay ang wudu. Anila. So that is the syatrul at tuhuru syatrul iman. So, anila, ang iman dito ay sala at ang pagpapadalisay yan ng wudu. So, meaning ang wudu, anila, ay kalahati ng sala. That's why yan ang ibig sabihin, anila, na ang pagpapadalisay ay kalahati ng iman. Ang pagwuwudu ay kalahati ng iman. Gayunpaman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam kung ano dito ang tama. But bagamat gayunpaman, walang alinlangan, ang lahat ng ito ay katuruan sa Islam. Ang pagpapadalisay mula sa spiritual at pampisikal ay katuruan sa Islam na dapat gawin ng Muslim. So at nararapat itong gawin ng Muslim, especially sa mga karumihan natin sa spiritual, mga kasalanan, dapat tayo maging dalisay sa pamamagitan ng pag-iwas ng paggawa ng kasalanan at kung makagawa ay makahingi ng matapat na paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, of course, ugali natin maging malinis sa katawan, sa kasuotan, sa ating mga lugar, sa ating kapaligiran. Ang lahat ng ito ay walang alinlangang ipinag-uutos o itinatagubilin sa ating pananampalataya. Gayunpaman, ang pagpapadalisay ay kalahati ng ating iman. Okay? So yan ang unang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam patungkol sa hadith na ito. At sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sumunod na kung saan aniya, walhamdu tamlaul mizan. At ang pagsabi ng alhamdulillah, alhamdulillah, ito ay pinupuno niya ang timbangan. Pinupuno niya ang iskala. So meaning, ganito katayog ang pagsabi ng alhamdulillah. Sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang the best dhikr ay la ilaha illallah. The best supplication is alhamdulillah. Itong alhamdulillah na ito, kung makikita natin o palaging naririnig natin sa ating pagdarasal, kapag tayo ay nagsasala, every time na magsala, every raka, binabanggit natin ng alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dito makikita natin mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri niya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga perpektong pangalan at katangian. Pinupuri niya ang mismo kanyang sarili. Ano sabi niya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa kanya galing yan. So dahil dito sa pagpuri niya sa kanyang mismong sarili, na siya'y perpekto, walang kamalian, malayo siyang magkamali, perpekto siya, magagandang pangalan at katangian taglay niya, pinupuri niya kanyang sarili, so nararapat nating purihin din ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tinuruan niya tayo kung paano tayong pumuri sa kanya. So nararapat ang Muslim ngayon ay pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Ano mang kondisyon, mapamasama man na nangyari o mapabuti, ang lahat ng ito alam natin, ang resulta nito kung alam natin o batid natin, ang sa kabila nito'y mabuti. That's why alam natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinupuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, like that. Wa kulli hal. Wa kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, pinupuri ang subhanahu wa ta'ala din ala kulli hal. At lahat ng kondisyon, masama man, mapabuti, lahat ay pinupuri ng Prophet sallallahu alaihi wasallam anuman mangyari sa kanya, dahil alam natin ang mga masama nakitingin natin, pinaksa ko na rin nakaraan to, na kapag alam mo ito ay nagiging mabuti sa tao, naging pagkakataon mo ito para magkaroon kang gantimpala, mapatawad ka sa bantala, mapalapit sa kanya, kahabagang kanya, that's why alhamdulillah pa rin. So that's why, ugaliin nating puriin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ang alhamdulillah, itong alif lam na ito, it encompass, ito ay pinaliligiran o sinasaklawan ng pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay sinasaklawan ng pagpapasalamat at pagtanaw natin ng utang na loob. Itong alif lam mim, itong alif lam na ito sa alhamdulillah, before the ham, there is a thanks at pagtanaw ng utang na loob. So meaning, kung bakit nauna ang pagpapasalamat, yung alif lam na ito naglalaman ng kabuuan ng pagpapasalamat o pagtanaw ng utang na loob, mayroon tayong pinasasalamatan at tinatanawan ng utang na loob sa Allah before the ham, before the praise. That's why, anuman ito, nakita natin ng araw, nakita natin ng buwan, na ito ay mabuti sa atin. Lahat ito ay biyaya sa atin. Ang dagat, ang lahat ng binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is ay alif lam na encompass ng pagpapasalamat at pagtanaw na utang na loob sa mga bagay na yaan ay nagpapasalamat tayo, tumatanaw ng utang na loob by saying alhamdulillah, by saying praise Allah. Pinupuri natin siya dahil marami tayong pinasasalamatan sa kanya, mabuti man ito o hindi, pinasasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So alhamdulillah, meaning alhamdulillah, that's why ang iba sinasabi lang, translate nila, ang lahat ng pagpapasalamat at pagpupuri ay sa Allah lamang. So when we praise Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagpapasalamat. Nagpapakita tayo ng pagpapasalamat sa Kanya at pagpapakita ng pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng ikinaloob niya sa atin. That's why alhamdulillah. At kapag sinabi natin ang lahat ng pagpuri ay sa Allah lamang, this is a divine praise. This is a divine thanks. Hindi ito natural things o natural phrase na nagagawa ng tao. There is no problem in natural things and natural phrase. Even ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuri niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is a natural phrase. But in case of divine thanks and divine praise, ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
hindi natin maaring ibigay ang divine praise or thanks sa kanyang mga linikha. At kapag pinasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri natin siya by saying sa kanya lamang ang lahat ng pagpupuri, pagsasalamat sa Allah lamang, meaning pinupuri natin ang lahat ng kanyang magagandang pangalan at katangian. Alam natin, kapag sinabi mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, like for example, you say, Ya Allah, meaning lahat ng kanyang magagandang pangalan at katangian ay pasok doon sa Allah. Meaning pinupuri mo ang lahat ng kanyang mga pangalang magaganda at magandang katangian. So iyan ang ibig sabihin kapag sinasabi mong lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, pati ang kanyang magagandang katangian at mga pangalan, lahat yan ay nakapasok sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinasasalamatan, pinupuri ng isang Muslim. That's why ang ganitong pagsabi ng Alhamdulillah ay napakalaki ng gantimpala ng isang Muslim sapagkat ang gantimpala nito ay pinupuno niya ang iskala, ang timbangan nitong pagsabi natin ng Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay, sa sumunod naman na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aniya, wa subhanallah walhamdulillah. Dalawa ito, subhanallah and walhamdulillah. Sabi niya, tamlani, tamlao, ma baynas samawati wal ard. Ito namang dalawang ito ay mas mabigat ang kanyang gantimpala. By saying subhanallah walhamdulillah, ang kanyang gantimpala ay pinupuno ang langit at sa pagitan ng lupa. At alam natin, ayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung susukatin mo ang paglalakbay ng langit at lupa, there's a 500 years, yung pinakamatulin na lumilipad, na sabihin nating ibon, within 500 years mula sa lupa hanggang sa langit, bago makarating ang lumilipad na ito. 500 years. So now, kung kalahati nito, langit at lupa, pinupuno ng subhanallah, alhamdulillah, na gantimpala, na kalahati sa pagitan ng langit at lupa, so can you imagine 250 years na paglalakbay na matuling ibon, ganun karami ang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So anong ibig sabihin? Nagpapakita na ang mga remembrance natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakadakila. Very excellent way from the remembrance of Allah. No, napakatayog, napakadakila, lalo na ang gantimpalang nakakamit ng Muslim. Nakikita mo ang kahalagaan, Alhamdulillah, ang marubdob na pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay naglalakip ng malaking gantimpala. That's why ugaliin sana nating mga Muslim ang magkaroon tayo palagi sa ating mga dila ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbanggit, halimbawa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, like that. So dapat ugali nating inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-alaala ay napakadakila at napakalaki ng gantimpalang nakakamit ng Muslim tulad ng sinasabi natin ito. By saying subhanallah walhamdulillah, ang kanyang gantimpala ay katumbas ng pinupuno mo ang pagitan ng langit at lupa. Allahu Akbar. So by saying subhanallah, meaning kapag sinabi mong subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad. Okay? Bakit? Dahil kapag sinabi mong subhanallah, malayo ang pagka-imperfection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo siyang magkamali. That's why wala siyang katulad sa kanyang mga linika, dahil ang mga linika ay nagkakamali. Every time na sabihin mo ang subhanallah, gusto mong iparating ang iyong pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay perfecto at hindi nagkakamali. Perfecto mula sa kanyang mga magagandang pangalan, mula sa kanyang magagandang mga katangian, sa kanyang perpektong batas, perpektong kanyang mga linika. Kaya ang sabi natin,
Pagamat ang tingin mo ay masama na nangyayari, mahapdi, mabigat sa iyong kalooban, anumang pagsubok na pinaksa natin nakaraan, ang lahat ng ito, kung alam mo lang ito, ay nagiging bunga nito ay mabuti sa isang tao. At higit na mabuti kapag nabibigyang pagsubok ang tao, tulad ng mga dalabhati, bigati o pasakit at iba pa, ito ay isang mas mainam na pagkakataon na ang tao ay mapamahal sa dakilang tagapaglikha kapag ito ay kanyang naiintindihan. That's why ang lahat ay perpekto at mabuti at makatarungan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So meaning, kapag sinasabi mo ang subhanallah, nagpapakita ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay perfecto, malayong magkaroon ng defekto o magkaroon ng imperfection sa kanya. Sapagkat nasa kanya lamang ang magagandang pangalan at tangian at taglay ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, itong dalawang salitang ito na subhanallah walhamdulillah ay nagpapakita ito ng dalawang ekspresyon na ito ay ipagko-combine natin ang pagtanggap at pag-reject. Anong ibig sabihin? Sa pamamagitan ng pagsasalita mo ng subhanallah, ay itinatakwil mo lahat ng bagay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay perpekto. Itinatakwil mong magkaroon siya ng imperfect sa kanyang sarili or defect sa kanyang sarili o kahinaan sa kanyang sarili o pagkakamali sa kanyang sarili. Itinatakwil mong lahat yan kapag sinasabi mo ang subhanallah. Meaning subhanallah, siya ay perpekto, hindi nagkakamali. That's why pag nakikita mo ang isang Muslim nagkamali, ano sasabihin natin? Subhanallah. Meaning, hindi ito tanda na ikaw ay nagkamali because sinabi mo subhanallah. Meaning, sinasabi mo yon, ipinararating mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay perpekto, hindi nagkakamali, while tayo ay nagkakamali. Meaning, wala siyang katulad. Allahu Akbar. So, ito ang isang pakahulugan ng subhanallah. Every time na banggitin mo ito, malayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na iparating mo sa kanya na magkamali siya, may defekto siya, hindi siya perfect, malayo sa kanya ito. Perpektong perpekto ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala siyang katulad. Inire-reject mo lahat ng bagay na siya'y magkaroon ng defekto o imperfection sa kanyang sarili. Ininigate mo yan. At ang pagsabi mo ng alhamdulillah ay ina-affirmation mo, ina-accept mo na siya ay perfecto. Allahu Akbar. So napakabigat na salita ito. Kapag ang Muslim ay sinasabi niya ito, nagkakaroon siya ng malaking gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Was-salatu nur." Nur, liwanag, at ang sala ay nur. So itong sala na ito ay tinawag ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nur, tulad ng buwan, isang liwanag na kung saan walang init. Ang buwan malamig, hindi katulad ng araw, may liwanag ngunit may kasamang init. Ang tinutukoy dito na nur ay katulad ng buwan na liwanag na magbibigay ng liwanag sa isang Muslim. Liwanag sa kanyang puso, liwanag sa kanyang mukha, liwanag sa kanyang libingan, liwanag para sa kanya sa kabilang buhay. So this is the reason kung bakit matatagpuan mo ang liwanag ng tao sa kabilang buhay na mas mayroon silang maliwanag na mukha ay dahil sa kanilang mga sala. Kaya kung nais nating magkaroon ng maliwanag na mukha, ay ugalihin natin magkaroon ng maraming pagdarasal o pagsasala, dagdagan natin ang ating mga voluntary para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. So alam natin sa kabilang buhay na tayo ay bibigyang liwanag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang liwanag na ito ay kailangan nating hindi ito mamatay sa pagtawid natin doon sa sirat. At ito ay darating ang panahon na tayo tatawid sa sirat, ay sasambitin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Rabbana atmim lana
nura. This nura, nurana, and then waghfir lana. Ano sasabihin ng mga tao sa pagtawid nila sa kanila sa sirat na yan, sa tulay na nakusaan na sa itaas ng impyernong apoy? Sasabihin ng tao doon, o aming Panginoon, inyong ganapin ang aming liwanag sa amin. Meaning, huwag ninyong hayaan na mamatay, mawalang liwanag ang aming mga liwanag. Dahil kapag ito ay nawalan ng liwanag sa pagtawid sa sirat, madilim doon. Hindi ka makatatawid doon, madulas doon. So ang tao ay malaking posibilidad na mahulog sa sirat kapag wala siyang liwanag. That's why sa pamamagitan ng sala, isa sa pinakamataas na ibada na nagbibigay ng malaking liwanag sa isang Muslim ang sala. That's why ugaliin nating magsagawa ng maraming sala. At sa pamamagitan ng sala, ito ay isang liwanag sa ating gabay na inilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paggawaing masasamang pagnanasa, mahahalay na pagnanasa at masasamang gawa. Ibig sabihin, kapag tayo ay palaging nagdarasal, ay nagkakaroon tayo ng malinis na puso. At sa ganito, ang pintuang ito o ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng pagkakaroon ng knowledge. Meaning kung mag-aaral ka, madali itong mabasa ng iyong puso at madali sa kanya na maitanim sa kanya ito. At sa ganito ay bibigyan kang kaalaman samantal dahil malinis ang puso mo, madaling mag-aral. Alam niyo, madaling mag-aral kapag ikaw ay matuwid na Muslim. Malinis ang iyong puso. Sapagkat ang puso kapag marumito, hindi niya nakikita ang isang bagay. Kung ito'y malinis, nakikita niya ang isang bagay at kanya itong madaling ma-adapt, madali niya itong ma-memorize tulad ng ating isip para siyang nakakapag-memorize na itatanim sa kanya na mahirap makalimutan. Hindi tulad ng isip, kapag siya nakamemorize, ay madaling makalimot. Ngunit ang puso, kapag siya nakamemorize, Allahu Akbar, hindi mo ito basta makalilimutan. That's why dahil sa iyong pagsasalat, nagiging talisay ka, nagiging malinis ang iyong puso. So ito ang dahilan upang ang pintuhan para sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maunawaan niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maunawaan niya ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pangalan at attributes, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay bibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyang liwanag ang iyong pananampalataya sa iyo. Ibig sabihin, bigyan kanya ng matuwid na patnubay. Magkakaroon ka ng matuwid na guide. At especially, kapag ang Muslim ay namatay, dahil sa ibada mong ito, ang sala ay nagbibigay sa iyo ng liwanag doon sa iyong libingan. Bibigyan ka doon ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At sa kabilang buhay, ay mayroon kang malaking liwanag sapagkat sa ginagawa mong pagsasala. Alam natin, ang sala, ang sino mang hindi nagsasagawa nito, bagamat ito ay tanggap mong obligasyon, kapag hindi mo sinasagawa ng sadya ay hindi ka Muslim. Ganyan katayog ang obligasyon ito. Lahat ng aksyon o lahat ng mga obligasyon, hanggat hindi mo ito itinatakwil, ay hindi tinuring ng mga sahaba na lumalabas ka sa Islam. Ngunit pagdating sa sala, kahit itinuturing mo ito na obligasyon at hindi mo sinasagawa, lahat sila, agree sila, na sila ay agree na ang Muslim na hindi nagsasala ay hindi nagsasala, hindi Muslim. Dahil katwiran nila, ang pagitan ng hindi mananampalataya at mananampalataya na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam may sala. Sino man ang kusang lumisan sa sala, siya ay hindi kabilang sa atin. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit kayo pagputol-putulin, huwag niyong kusang tatalikdan o talikuran ang inyong mga sala. Sapagkat ito ang sukatan ng isang Muslim at hindi Muslim. So dahil dito, napakatayog ng ibadang ito. At alam natin, itong salang ito, ang siyang pinakapundasyon ng pananampalatayang Islam. Halimbawa, kung magtatayo ka ng building nang walang haligi, hindi titindig ang building. So ganito ang ating sala. That's why ito ay napakalaking liwanag o biyayang liwanag ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasala na ito ay para lamang sa Kanya. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na aniya, ang sino mang panatiliin niya ang sala, whoever preserve it, ito ay magiging liwanag sa kanya. See?
ito ay magiging liwanag sa kanya, meaning sa kabilang buhay. Ito ang kanyang magiging proof sa kabilang buhay, pruweba at magiging salvation o kaligtasan para sa kanya sa araw ng paghukom. Ngunit ang sino mang hindi niya pangalagaan to, hindi niya pinreserve, hindi niya pinanatili ito ay hindi magbibigay ng liwanag sa kanya at magbibigay ng patibay sa kanya sa kabilang buhay at hindi magbibigay ng kaligtasan sa kabilang buhay, meaning sinong hindi nagsasala. At siya ay mapapasama sa mga kumpanya o kasamaan ni Firaon, ni Haman, Karun o Ubay bin Khalaf, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakalinaw na ang sala ay magbibigay liwanag sa kabilang buhay sa mga Muslim, maging sa kanyang libingan, magbibigay ito ng liwanag. At ito ang isang proof natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iaharap ang ating dasal at magbibigay ng kaligtasan sa kabilang buhay sa atin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya meron na dito ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Sino man ang isagawa niyang mabuti ang kanyang pagsasala ay madali para sa kanyang makapasok sa paraiso. Ngunit ang sino mang hindi niya isagawang mabuti ang sala, madali sa kanya para makapasok siya sa impyernong apoy. Allahu Akbar. That is our sala. Sala ay nagbibigay ng liwanag. Now, according naman sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sabaru diyaun. Was-sadaqatu. Dito muna tayo sa sadaka. Was-sadaqatu burhanun. So sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sadaka ito ay pagpapatunay na ang isang Muslim ay isang taong matapat sa kanyang pananampalataya. Ito ay proof or evidence na siya ay isang matapat na mananampalataya. Ibig sabihin, ang taong mapagsadaka, mapaggugol para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita sa kanya ang kanyang devotion sa kanyang pananampalataya. Siya ay sinseridad sa kanyang pananampalataya. Meaning, ginugugol niya ang kanyang kayamanan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito pinagdadamot. Ang kanyang kayamanan, pinagmimigay niya even sa kanyang pamilya, sa kanyang kamag-anak, sa mga taong nangangailangan na hindi ginugugol sa haram. Ibig sabihin, kung haram ang gugugulin, hindi mo dapat bigyan. Yung ginugugol sa mabuti, nagbibigay siya ng tulong sa mga nagpapalaganap sa Islam, nagpapatayo siya ng mga madrasa, nagpapatayo siya ng mga masjid, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging malayo siya sa pagiging sakim sa kanyang sarili. Inalalayo niya ang kanyang sarili sa karamutan. Ito ang mga taong ito na mga Muslim, sila ang mga tunay na sinseridad at debotante sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang reliyon. Alam natin, mahirap gumugol maliban sa mga taong tunay at tapat at sinseridad sa kanilang pananampalataya sa Islam. That's why sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga taong gumugugol, nagsasadaka, ito ay proof aniya, burhan. This is a evidence, this is a proof na sila ay mga taong, meaning matatapat, debotante, sinseridad sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya na nagkakararan sa kayamanan na hindi dapat gayahin tularan ng mga Muslim, na sila ay nangangamba na kapag ipinamigay ang kanilang kayamanan ay kinatatakutan nila ang hinaharap, natatakot magutom, natatakot sila sa bagay na mawalan sila, hindi nila inisip yung kapalit na malaki o nagkaroon kaya ng gantimpalang malaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may likas talagang mga Muslim na marurunong sila. Bagamat kahit maubos ang kayamanan nila like Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum at mga iba pang sahaba, hindi sila natatakot mawalan ng kayamanan. Even na mahirap silang dati at nagkakaroon silang pera, ipinamimigay nila. May mga sahaba nga, sabit lang ang kayamanan sa labas ng bahay, libre kahit sinong kumuha. Si Kabab, ganyan. So, at mga sahabang iba ay pinamimigay, pinamumudmud ang kanilang mga kayamanan. Talaga namang ipinamimigay nila. Bakit kaya? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala
Bagamat sila ay mga taong tunay at tapat, debutante at sinseridad, yan ang mga propeta. Kaya sila nagsasadaka, mga debutante, sinseridad sa pananampalataya Islam, mga totoo talagang matatapat na Muslim. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa mga ganitong tao. Kung matatagpuan natin to in chapter 64 verse 16, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yukashuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Bakit ka matatakot magutom, mawalan ng kayamanan na ipamigay mo ito? Bakit? Ano sabi ng subhanahu wa ta'ala? Ang sino man ang pangalagahan ninyo ang inyong mga sarili mula sa karamutan. Meaning, pinangalagaan mo ang sarili mo mula sa karamutan, meaning hindi ka nagiging maramot. Pinangangalagaan mo ang sarili mo na dapat hindi ka maging maramot, meaning nagmumudmud ka, namimigay ka. So, ganito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ang mga magtatagumpay. Meaning, ang mga taong mapagbigay, sila ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay igit. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag may lumalapit sa kanya, bigay ng bigay. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hanggat mayroon ako, ipamimigay ko. Allahu Akbar. And we know, our prophet, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang modelo. Siyang ating gabay sa pag-aksyon ng ibada. Siyang dapat tularan. So makikita mo ang sinabi niya, hanggat mayroon ako o tao, humiling kay sa akin at ako ay magbibigay sa inyo. Hanggat meron siya, meaning natural na meron siyang galing sa biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipamimigay niya. Even ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit wala, kapag may lumapit na tao, hindi niya pinababayaan, aalis ito ng nakadarama ng kalungkutan. Even na paggamit niya ang pangalan niya, magpautang siya, ang mabigay lamang ang gusto ng tao. Ganito ang tanda ng mga taong sila ay debotante at mga sinseridad sa pananampalataya Islam. This is the proof, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sadaqatu burhan, ang pagbibigay sadaka is proof, evidence, na meaning sa mga taong Muslim na debotante at sinseridad sa pananampalataya Islam. So meaning, kapag ang tao ay siya ay maramot, ito ay tanda na hindi siya sinseridad. Hindi siya matapat na Muslim sa kanyang pananampalataya kapag ang tao ay maramot. Hindi nakabukas ang palad niya, palaging nakasara sa mga taong nangangailangan, especially sa mga kapatid na mga kamusliman. That's why hindi maganda sa isang Muslim ang maramot siya. Maganda lamang ang maramot kung ang bibigyan ay ginugugol nila sa masama, sa ganito ay hindi dapat silang bigyan. Ngunit sa pagkakataong hindi naman ginugugol sa masama, ay hindi maganda ang maramot. Alam nyo ba, kapag tayo ay nagbibigay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon ng utang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanaw ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng utang. Meaning, ito ay may utang Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang babayaran. Kung ang tao ay hindi kanya babayaran, minsan kapag may utang, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na hindi kanya maaring bayaran. Papayaran at babayaran ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ng kanyang gantimpala sa mga taong nagbibigay ng kawanggawa para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito'y itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala every time na magbigay ka para sa kanya, mayroon siyang utang sa iyo at ang ibabayad niya sa iyo ay ang kanyang pagpapatawad at gantimpala. Dobling gantimpala. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 64 verse 17. In tukridullaha kardan hasana yudaifu lakum wa yaghfir lakum. See? Wallahu syakurun halim. Kung kayo ay magpautang, means magsadaka ka, dati sa utang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo ay magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, ay tutumbasan niya ito ng 2 ulit. Papayaran ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, 2 ulit pa sa ginawa mo sadaka bilang tinanaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nagkaroon siya ng utang sa iyo. Kaya kapag nagkawanggawa ka, ito'y tinatanaw ng Allah subhanahu wa ta'ala may utang siya sa iyo. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, kung kayo'y magpautang. Ano magpautang? Mahirap ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi, yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy kapag nagsadaka ka, yan ay tinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala may utang siya sa iyo. At babayaran niya sa iyo ito ng doble, meaning ng kanyang gantimpala, ng kanyang biyaya, na hindi mo alam kung anong klaseng dobling biyaya ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At higit pa rito, anong Allah subhanahu wa ta'ala, tutumbasan niya itong 2 ulit at magpapatawad sa inyo.
patatawarin pa kayo every time na makapag-google kayo sadaka, patatawarin pa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mapagpahalaga at mahinahon. So, iyan ang mga ilan lamang gantimpalang napapala ng mga tao mapagbigay kung alam lamang nila, hindi sila nawawalan, kundi sila ay nararapat magbigay ng mga kawanggawa o tulad ng sakat na mga obligasyon, dapat pa silang matuwa. Every time na magbigay ka, abay parang yung binigay mo ay dumodobling dumarating sa'yo, nabubura pa ang nagawa mong mali. Pinatatawad ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sino pa namang Muslim na ayaw mo magbigay kung ganito? Ibig sabihin kung magiging maramot ka pa rin sa ganitong mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, abay, nagpapakita na hindi ka nga tunay na sinseridad at debotanteng Muslim. That's why, anang hadith, ang mga taong mapagbigay ay tanda ito na ito'y ebidensya sila'y sinseridad at debotante sila sa kanilang mga pananampalataya. Okay? At susunod ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang focus natin. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, was-sabaru diya. Diyaon nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tulad ng araw na mayroong liwanag. Diyaon is also illumination or light, ngunit mayroong init. Tulad ng araw, like for example, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 10 verse 5, huwa alladhi ja'ala syamsu diyaan. See? Ginawa niya ang langit na ito ay diyaan. Meaning, kumikislap o liwanag, ilaw. Ngunit alam natin ang araw, ito ay may konting mayroong init. So ganito din ang sabar. Ang sabar o pagtitimpi, ito ay liwanag. Ngunit may konting hirap. O yung sinasabing araw, may liwanag, may init. Ang sabar ganun din, may liwanag ito, ngunit may init. Ano yung ibig sabihin ng init? Yung nakakaranas ang tao ng kahirapan, di ba? Binigyan tayong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka makain, or may sakit ka, may karamdaman, may anak mo, etc. Dalamhati, mga kapagatian, pagkabalisa, pagkagutom, pagkawalan ng mahal sa buhay, ang lahat ng ito ay, ang dulot nito sa tao ay katulad ng hapdi o sakit, like na init, di ba? So dahil dito ang sabar ay nagkakaroon ng malaking gantimpala ang Muslim dahil sa mahirap ang kanyang pinagtitimpian, mayroong init o hapdi sa kanyang, meaning hapdi na nararamdaman pagkabalisa sa kanyang sarili. So ganito ang sabar, this is a diyaon. Liwanag siya, ngunit mayroong siyang nararamdamang pighati, ngunit ito ay kanyang pinagtitimpihan. Dahilan sa kanyang pagtitimpi, ano ang nagiging resulta naman ngayon? Ang sabar ang siyang magbibigay liwanag sa mga init na ito o hapdi na ito nararamdaman ng tao o mga kapighatian, kalungkutan, pagkabalisa. Ang sabar ang siyang magbibigay ng liwanag upang ang mga ito ay maging magaan, maging maduwag ang iyong pakiramdam. Bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag sa pamamagitan ng iyong pagtitimpi. Gagawin niya itong maunawahan mo ang lahat, maintindihan mo ang lahat ng bagay, maging magaan sa iyo ang mga pasanin mo ng mga problema because of your sabar. Dahil sa iyong sabar, binibigyan ka ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ikaw ay nakakaranas ng napakadilim at napakalaking pagdurusa, malubha at mabigat. Ngunit sa iyong pagsasabar ay bibigyan kang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gabayan ka na maunawaan, maintindihan mo ito at maging magaan ito sa iyo. Dahil sa iyong pagtitimpi sa Allah subhanahu wa ta'ala at lalakipan niya ng malaking gantimpala ang iyong pagtitimpi na ito na nabanggit na natin nakaraan. Magbigay kayong magandang balita sa mga nagtitimpi. At tunay, hinayuwafas sabiruna, ajruhu bigayri hisab, at sa kanila'y magkakaroon ng gantimpalang walang sukat, walang hanggan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam lamang, napakalaking reward. At alam natin, kapag tayo ay nagtitimpi,
ang lahat ay nagiging magaan, nagiging malinaw, at napapalapit tayo sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, napapatawad tayo, at maaaring makamit natin ang habag. Ito ay magandang balita sa mga taong mapagtimpi. That's why, kailangan nating magsabar dahil ang sabar ay tulad ng araw na may init, kung di naman natin siguro sasabaran ang walang mga pagsubok na kung saan dumarating sa iyo. Halimbawa, wala ka magka-problema ngayon, nasa kaupo ka lamang, ano sasabarin mo roon? Wala. Ang sasabaran natin ay yaong mga problemang may mga init, yaong mga tulad ng masasamang bagay na linikan samantala bilang pagsubok. Okay? So sa mga kayamanan o biyaya, nasa isang Muslim na yan, totally hindi naman mahirap gugulin yan, except na lamang sa mga hindi debutante. Hindi naman mahirap ibigay sakat niyan, except na lamang sa mga hindi debutante at matatapat sa Islam o sisiridad. Pero ang mga pagsubok na kung saan nagbibigay ng akdi, pagkabalisa, dalamhati sa isang Muslim, ito ay tunay na kailangang sabar ang gamitin natin dito sapagkat ito ay napakahirap lubha. Kung wala kang sabar, hindi mo ito mapagtitimpian. That's why maraming tao ang nagpapakamatay dahil sa hindi makayanan ang mga pagsubok, lalo na ang mga walang patnubay. Hinahantong na lamang sa nakitila nila ang kanilang buhay para kuno matapos na ang lahat na hindi nila alam, itong ginawa nilang pagpapakamatay ay malaking kalbaryo sa kabilang buhay para sa kanila. So alhamdulillah, so napakahalaga sa isang Muslim na tayo ay maging mapagtimpi upang tayo ay magkaroon ng kaluwagan, liwanag sa ating bitbit na pasaning mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga masamang bagay na kanyang linikha, at samantalahin natin sa ating pamagtitimpi na ganito na ito ang pagkakataong mapalapit tayo sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. At ang Qur'an ay magiging tagapagtanggol mo, hujjatun, para sa iyo, o magiging against sa iyo, magiging kaaway mo, meaning ito sa kabilang buhay. Ang Quran magiging tagapagtanggol mo sa kabilang buhay o magiging kalaban mo. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, ang sino mang sumusunod sa Quran is the speech of Allah. Ito'y katangian ng Subhanahu. Ang sino mang sumusunod sa kanya ay magiging tagapagtanggol mo siya sa kabilang buhay. Ngunit ang sino mang sumusuway sa kanya ay magiging kaaway mo sa kabilang buhay. That's why ang bawat Muslim, mayroon siyang aklat na Quran na dapat niyang pag-aralan. Kapag nakita niya ito ang dapat gawin ay gawin at dapat iwasan ay iwasan. Kung nagawa ang mali, humingi ng tawad sa Allah. Ngunit paano ang mga Muslim na ayaw nilang bigyan pansin ng Quran? Hindi malayong maging kalaban ang Quran sa kabilang buhay dahil hindi mo napag-aralan, hindi mo alam ang bawal at tama. That's why mahalaga sa atin na mayroon tayong aklat na pag-aralan natin para malaman ang tama at mali. At nang sa ganun ay maging kakampi natin ang Quran o tagapagtanggol sa kabilang buhay dahil alam natin kung ano ang dapat gawin, ano ang batas at dapat iwasan. Ngunit ganun din kahit alam mo ang Quran, ngunit hindi mo ginagawa, ay magiging kalaban mo pa rin ang Quran sa kabilang buhay. Pero gaya na sabi natin, mas mainam ang napag-aralan mo siya dahil alam mo ang mali at tama kaysa hindi mo pinag-aralan, hindi mo alam ang tama at mali. Hindi mo basta maiwasan ang mali, hindi mo basta magawa ang tama. That's why mainam ang pinag-aralan mo at least alam mo mali, alam mo tama. Kung nagawa mo man ang mali, humingi kang tawad. Kung sinadya mong gawin at hindi ka humingi ng tawad, magiging kaaway mo ang Quran sa kabilang buhay. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Quran sa kabilang buhay meaning ay magiging kaaway ng isang Muslim o ng tao o magiging tagapagtanggol. Nasa sa atin ito. Kapag sinunod natin ang Quran, alhamdulillah, mamamagitan siya. Magiging tagapagtanggol natin siya. At alam natin, ito'y katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag namagitan ito, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala pamamagitan ng Quran. Pero kung sino man ang maging kaaway ng Quran sa kabilang buhay, dahil ito'y katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong kanyang speech, ito ang kanyang salita, tiyak ang tao ay mabibigo sa kabilang buhay. That's why, pag-aralan ng Quran at sundin natin ang mga dapat sundin at iwasan ang mga dapat iwasan. And the last, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kullun nasi yagdu. Okay? Pabaiun nafsahu pamutikuha aw mubikuha. This is a rawahu Muslim, report from Muslim, sahih ang hadith. Alhamdulillah. At bawat tao ay lumilisan. Dalawang paglisan. Paglisan sa tahanan mo, sa lugar mo, o paglisan natin sa mundong ito. Ang bawat tao ay lumilisan. Okay? Ang kanyang paglisan, either ba ito'y pagtubos sa kanya sa kabilang buhay, meaning, o ito ay magbibigay sa kanya ng kawalang hanggang pagturusa sa kabilang buhay. What does this mean? Meaning, ang bawat tao, unahin natin yung paglisan sa kanyang tahanan. Of course, ang mga tao, nag-aanap buhay yan, sa gabi ay natutulog dahil ito'y pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao matulog sa gabi para magkaroon lakas, pagkatapos umaga lilisan para maghanap buhay, humanap ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bawat tao ngayon ay lumilisan. Sa bawat bahay may mga tao lumilisan. Halimbawa, mga tatay, nanay, obligadong humanap ng mga kabuhay ng pamilya, mga anak, o kaya may mga binata at dalaga na at naghanap buhay, sila'y lumilisan. Ang bawat taong dumarating sa ganyang stage, antas ay lumilisan sa kanyang tahanan upang siya ay lumabas ng tahanan, kaya lamang iba-iba na ang ginagawa sa paglisan ng isang tao sa tahanan. So itong paglisan na ito sa bawat tao, lalo ng mga Muslim, maaaring ang paglisan natin sa ating tahanan ay maging pagtubos sa kabilang buhay o maging maglublob sa kawalang hanggang kaparusahan. Anong ibig sabihin? Tulad halimbawa ang mga Muslim. Kapag sila ay lumilisan sa kanilang tahanan, bago sila lumisan, sila'y nagsasagawa ng salampardyan. Nakakagawa na sila agad ng ibada bago pa sila lumisan. At kapag lumisan sila, anak buhay man ito, nagsasala sila sa masjid, kahit man sila naroon, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, maganda ang kanyang paglakbay, maganda ang kanyang paglisan sa kanyang tahanan. So, ang tao kapag lumisan na siya sa mundong ito, meaning, let's say also paglisan, namatay siya, at maaari ito ang maging posibilidad na para matubos niya ang kanyang sarili sa kaparusahan ng subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang paglisan sa taanan ay ginugol niya ang kanyang buhay sa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng mga hindi mananampalataya na kung saan sa bawat kakainin, inumin, bihisan ng mga ito, mapaparusahan ng mga ito. Dahil pagising pala ng mga taong ito, ay iba na ang ginagawa. Kahit may mga tao kunong nananalangin pagising, tumatawag sila agad sa mga hindi dapat tawagan. Humihingi ng tulong sa hindi dapat tawagan. Nagpapasalamat sa mga dapat hindi pasalamatan, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paggising pa lamang nila, hindi pa sila lumilisan, nakakagawa na sila ng malaking kamalian. Nakakahiyang kamalian na walang kapatawaran, karumaldumal na kamalian. Pagbibigay malaking katambal. Paglisan pa nila sa bahay, hindi for the sake of Allah. For the sake of dunya. Makakita ng salapi, manloloko, mandadaya. Magsugal, maginom ng alak. Lahat ng kanilang ginagawa sa paglisan ng tahanan ay walang for the sake of Allah. For the sake of dunya. Meaning, kaya ang mga taong ito ay mabibigo sa kabilang buhay dahil ginugol nila ang paglisan sa kanilang mga tahanan dahil sa makamundong bagay. Hindi katulad ng Muslim. For the sake of Allah. Kaya naman, bilang mga Muslim, ay hindi nararapat sa isang Muslim na pag siya ay lumilisan sa kanyang tahanan for the sake of dunya. Di niya dapat gayain ng mga hindi mananampalataya. Nararapat siya na lumisan sa kanyang tahanan for the sake of Allah. Saan man siya pumunta, maghanap buhay man siya, pag dumating ang sala, punta siya ng masjid, magsasala, o hindi siya ng lolokong tao, hindi siya nagsisinungaling for the sake of Allah, ginagawa niya sa kanyang paglabas ng bahay ang lahat ng ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is good. Ito'y magandang paglisan sa iyong tahanan. Can you imagine, bago ka lumisan, ibada na. Paglisan mo, ibada pa rin. That's why, ang sino mang Muslim na lumilisan siya sa kanyang tahanan na kung saan ay para makamundong bagay, kumita mula sa haram, mga riba, pagtitindang panloloko, pandaraya, pagsisinungaling at mga tindang haram, pagkatapos napapabayaan pa ang mga ibada, nakakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itong taong ito ay lumisan siya sa kanyang tahanan na maaaring ito ang magbigay sa kanya ng kapahamakan sa kabilang buhay dahil ang kanyang paglisan sa tahanan ay hindi niya ginampanan ang tamang paglisan. Tulad ng mga hindi mananampalataya. At alam natin,
ang mga tao ay lumilisan sa kanilang mga tahanan upang maghanap buhay o iba-ibang pamamaraan kung bakit sila umalis o nag-a-apply kayo para makapag-abroad, kumita ng salapi sa ibang bansa o makapagtrabaho sa ibang bansa, iba-ibang pamamaraan. Ang mahalaga sila lumilisan. Ngunit dapat ang paglisan ay for the sake of Allah, hindi for the sake of dunya. Upang sa ganun ay maging pantubos natin ito. What the meaning of ransom? Maging pantubos natin ito sa kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, ang mga mabubuting gawang ginawa natin para sa subhanahu ay magkaroon ng gantimpala. Ito ang mga kayamanang pangtutubos natin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay tubusin sa impyernong apoy na hindi tayo parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabubuting gawa mula sa ating paglisan sa ating tahanan for the sake of Allah. At alam natin ang isang ibig sabihin ng paglisan ay ang totally paglisan natin sa mundong ito na wala ng balikan, na ang bawat tao rin ay makalalasap ng kanyang kamatayan sa ayaw at sa gusto natin. Darating tayo dito, lilisan tayo dito nang wala ng pagbabalik sa tahanan. Kung ang paglisan natin sa tahanan ay may pagbabalik sa tahanan sa tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho o mga sinadya nating lakad o takdang lakad natin pagkatapos uwi tayo, ngunit ang paglisan na ito na kamatayan ay wala ng balikan dito sa mundong ito at panibagong buhay naman tayo sa ating mga libingan. Dito ay kailangan natin ang mabubuting gawa, kailangan natin ang liwanag mula sa ating sala. Alhamdulillah. That's why ang isang Muslim, ugaliin niyang lumisan sa kanyang tahanan for the sake of Allah. Pantayan niya ang kanyang dila sa paglabas, ang kanyang mata, ang kanyang kamay, kanyang mga paa. Ang mga Muslim nakabalot ang kanilang mga aura, ganun din ang mga lalaki, lumilisan sila for the sake of Allah. Allahu Akbar. Ang mga ganitong Muslim ay makakamit nila ang gantimpala sa kabilang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalugod-lugod na habang buhay at kasiyasiya, dakilang gantimpala sa kabilang buhay na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga aliping masunurin sa kanya, mahintataputin sa kanya at nagtitimpi sa dapat na pagtimpian ay gagawin ng sa Muslim laban sa mga taong nagpabaya sa kabilang buhay, hindi nagpabigay ng halaga at ginawa nila ang paglisan for the sake of dunya, nagpabaya sa mga kanilang mga tungkulin o obligasyon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon kasi tayong minsan makikita na napakasakit isipin mga Muslim. Halimbawa may masjid sa kanilang lugar, hindi man nagjujuma, hindi nagsasala, pero pag nakita mo siya busy at abala siya sa makamundong buhay, puro negosyo, puro hanap buhay, for the sake of dunya, pero hindi mo siya makikitang magjujuma, hindi mo siya makikitang magsasala sa bahay, hindi mo alam kung nagsasala pa siya o hindi na. Subhanallah, lumilisan sila sa kanilang tahanan na kung saan ang paglisan nila ay only for the sake of dunya. Subhanallah, naway palayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na matulad ang ganitong gawain ng mga tao. So ito ang unang hadith natin sa araw na ito. So nandito ang isang hadith na kung saan nasabar tayo, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sabar ito ay katulad ng diya. Ito ay isang liwanag, ngunit ang liwanag ay may init tulad ng araw, kung saan ang pinagtitimpian natin ay nakakadanas tayo ng minsan ng kalungkutan, hapdi at pagkabalisa, hindi magandang pakiramdam sa sarili. That is the diya. So by way of sabar, nagiging maliwanag naman ang lahat, nagiging magaan, at ito ay nasusolusyonan, at ito ay nagiging magaan, at napapalapit pa sa Allah, napapatawad pa tayo ng Allah, at maaaring makamit pa ang kanyang habag sa pamamagitan ng sabar. Ang lahat ay nagiging mabuti ang lahat. That's why napakahalaga ng pagkakaroon natin ng sabar. Okay? Sa susunod, muli ay dadako tayo sa mga iba pang hadith. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah